So, ito na nga ang aga-agang ingay-ingay nila. Sabi ko, ano ba nangyari sa labas? Ano ba nangyari? So, ito hindi nga pala sa labas yung maingay, kundi dito sa loob ng kusina. So, ito nga, gagising ko, ito yung nabutan ko. Siya, nagluluto po yung mga lola nyo. So, ayun, tapos na po maligo. Tapos na ako maligo, ito na yun. So, ayun, nakigulo ako dito sa kusina nila. So, pagkapasok ko mga sa kusina nila, ayun, nautusan ako. Nautusan ako kumuha ng gulay sa labas. So, kumuha daw po ako ng malunggay. So, ito nga, naglakad ako. So makikita nyo sa labas guys, maraming puno as in, nasa probinsya ka nga talaga kasi ang dami-daming puno as in. So pupunta tayo doon, haharap tayo ng malunggay. So may mga sibuyas din po silang mga pananim dito. May mga saging, kung ano-anong puno makikita mo dito. So natisod-tisod pa, nahirapan pa ako dito. Ano pinagagawa? Taha yan, kukuha lang ako malunggay, sumawit pa kung kanino kasano saan no. Hanapin natin si Malunggay. Si Malunggay kasi nasa labas po yun ang bakuran nila as in doon malayo-layo. Dinala ka rin malayo-layo no. Dahil pang dadaanan na kung ano-ano yon. So ito nga, manguha tayo ng malunggay. So alam niyo ba guys, ang malunggay ay good for the body, 'di ba? Sa alam naman natin na pag malunggay daw marami daw nutrients na makukuha mo. So ayun, kumain na po kayo ng malunggay, so magtanim, pero bago kayo kumain ng malunggay, magtanim muna kayo ha. Sa probinsya kasi, ayun, so yung malunggay talaga tang nakakalbo siya kasi yun yung lagi na pinanghahalo sa mga gulay. Pero pag nasa Maynila ka, makikita nyo ang lalaki ng puno ng mga malunggay kasi hindi naman sila mahilig kumain ng malunggay. Siyempre, mayayaman daw. Siyempre, mayayaman. Oo guys, pero pag sa probinsya ka as in guys, makikita mo yung malunggay kalbo. As in, mabilis makalbo. Kasi pag nasa probinsya ka, ang hilig talaga ng mga tao sa gulay. As in, sobrang hilig nila sa gulay. Kaya 'di ba napapansin nyo, yung mga tao sa probinsya mas mahaba yung buhay nila kaysa sa mga tao na nasa Maynila. Kasi dito, uso dito yung gulay lang. Gulay, tuyo, ganun. So, bihira lang dito yung baboy. Yung isda nga, bihira lang din eh. Depende lang kung malapit ka sa dagat. Puro isda yung maging ulam mo. Pero pag dito, medyo malalayo ka sa dagat. So, usually gulay po talaga yung una-una nilang mga ulam dito. So, ito na nga, nakabalik na nga ako sa kusina. At ito, naabot na ako si mama naggagayat ng ano ba to? May kalabasa, may talong. So, ito nga, hinimay-himay ko na yung malunggay. So, ang hirap din maghimay na malunggay kasi yung iba nga isa-isa pa. Pero ito, ano, dire-diretso. Ang sarap na dire-diretso. So, alam mo ba guys, sa gulay, mas gusto ko yung parang sinasabawan lang siya. Kasi dun sa mga pakbet, mas ano yung sasabawan mo lang siya, galagyan ng asin. Dito kasi hindi uso yung mga ano yung MSG. So asin lang guys, sapat na. Tapos magluluto ka ng tuyo, 'di ba? Masarap yun guys, as in. So ito nga, tapos na magat siya, nilinis ko na yung kusina. Ay, yung kusina, yung lamesa pala, nilinis ko na yung kalat. At nagsisimula na sobrang init guys nung apoy, as in. So ito nga sa probinsya uso yung kahoy, 'di ba? So uso asing kahoy, hindi tulad dun sa ano, gasol dito kahoy talaga. So ito nga guys, pinapakita ko. So meron tayong tanglad, ayun. Masarap din yung tanglad na ilalagay mo sa sinabawang gulay as in. Magkakadagdag siya ng lasa. 'Di ba? So itong hinugasan ko naman yan guys. So inikot-ikot ko, ganyan-ganyan, tinatali-tali ko. So ito na natawag naman ng paa ng manok. O 'di ba may paa ng manok yung gulay? So dati nung bata ako may lagi na. So andyan, kainin mo na yung paa ng manok. Andyan ang dami dyan. Ang dami daw. Ito yung tinatawag. 'Di ba? Hinugasan ko nga siya, 'di ba? So makita nyo yung bahay guys, mga airlaps, 'di ba? Airlaps tapos ito yung bahay sa probinsya guys. So dito ang tagal naman ditong tumira. For 15 years dito ako nakatira sa probinsya namin. So ito nga bahay to ng lola ko talaga. Hindi ito sa amin. Yung sa amin kasi nasira na, 'di ba? Nakikita niyo 'di ba yung gulay, o 'di ba? Kailangan pag nagluto ka nito, guys, kailangan pakuluan niyo muna yung tubig. Yun talaga. Tapos ilalagay niyo yung kung may sibuyas kayo, yung ano, yung tanglad. So ilalagay niyo muna siya bago yung gulay. Siyempre una yung matitigas na gulay muna, ano, bago yung malambot. Siyempre, 'di ba? Una talaga matigas, 'di ba? Bago lumambot, siya rin. Ano yung naisip mo, Jess? Bad yan ah. Dito guys, sunod yung skin care mo, 'di ba? Ayan nga, ng init. So, hindi mali pala yung takip na nakuha ko. Naghanap ako ng takip, mali pala. So, baka ito na yung tamang takip. Ilalagay natin. So, ito na nga. So, kailangan nating hipan yung kabila kasi magluluto daw sila ng itlog. So, dito nga, sa kabila naman na lutuan natin, isasala yung itlog. So, kailangan lang hipan as in. So, kakatapos ko ang maligo pero feeling ko hindi na guys. Parang ang baho ko na, amoy pawis na ako, amoy usok, di ba?
Nakakatuwa yun na. Nakakatuwa yun sa probinsya. Nakakamiss na yung ganito guys. As in, ganitong simple lang yung pamumuhay nyo, di ba? So, hindi mo na kailangan magbayad ng gas. No? Kasi dito, kailangan mo nga lang maghanap ng panggatong. Pupunta ka sa bukid para sa panggatong. O, naranasan ko yun dati. Nakumuha kami ng panggatong. Nga guys, yung dati nung ano, 'di ba ako kayo pumunta ng Maynila. So ayun nga, naghahanap kami ng panggatong sa bukid. Oo, kasamang laro na din. Minsan nalala ko gumulong pa ako dun sa bangin eh. Kakahanap ko ng panggatong, natisod ako. So bago ang kwento guys, so ito nga guys, ang ginawa ko din ayun, multi-purpose tayo guys. Multitasking tayo. So ito na nga yung tuyo guys, nilagay ko na rin, ihawin ko na rin tuyo. Masarap ko yung inihaw na tuyo. Alam mo sa lahat guys, mas gusto ko yung inihaw na tuyo kaysa dun sa pinirito siya. As in, mas maramdam mo yung sarap pag inihaw. As in talaga, masarap yung inihaw. Mas favorite ko tapos sa mo sa suka, na may sili. As in, super, super sarap guys. Mas gusto ko yun. As in, parang natural yung pagkakaluto niya kasi inihaw. Mahal talaga ako sa pagkain na iniihaw. Pero sabi nila bad daw yun, pero for me hindi. As in, gustong gusto ko yun. Inihaw na tuyo, diba? Multitasking ang peg ng ate. Pero sobrang init talaga sa mukha nito guys. Yung skin care na ginamit ko, natakot talaga. Naging skin care talaga yun sa skin care. Skin care na talaga siya. Sobra, diba? So, yun, hinintay namin. Gutom na nga ako dito guys. Pero ang tagal, diba? Dito guys, ang aga nila nagising, diba? Sa Maynila kasi, 10, doon ako nagising. Pero dito guys, wala pang 6 o'clock guys, gising na sila. As in, super ingay na. So dito guys, pag nasa probinsya ka tira, ang aga-aga nagigising, di ba? Yung 5 o'clock sa nila, tanghali na daw yun. Dito sa anong, hindi yun ang aga-aga, paano para gumising ka, di ba? Charon, dito kasi, ang aga-aga nilang gumising. Minsan nga, inunahan pa nila pagtila ako ng manok eh. Diba? Ganito yun buhay, diba dito? Simpleng buhay. So, yung nga guys, habang nag-ihaw ako ng tuyo, yun, nakasalang na din yung kawali para sa pagpretuhan ng itlog. So, mga kasama ko kasi gusto nila itlog eh, pero ako gusto ko talaga tuyo. Siyempre, yung mga mahilig sa itlog, charot. Hintay lang natin. So, ito, umupo muna ako. Napagod ako sobra. So, uminom muna ako ng tubig, guys. Pang-refresh, lalamunan ko. Siyempre, nakarap ako sa mainit, no? So, inom na tayo dito, no, guys. Buti ma-refrigerator yung mga tiyahin ko. So, medyo malamig yung tubig natin dito. As in, kasi sobrang init. Kaya buting malamig yung tubig. So, binalikan ko na nga ulit yung niluluto ko. Ako na po yung naging kusinira, di ba? Kanina, akala ko tutulong-tulong. Naging kusinira, tuloy ako wala sa oras. So, mga guys. So, this is it. So, nilagay ko na nga yung itlog dun sa kawali. Binuhos ko na lahat. So, may halo siyang sibuyas. So, nilagay ko na lahat, guys. Dapat, hindi ko alam kung magiging side up ba. Ano ba luto to? Basta pritong itlog na siya, guys. Magiging prito talaga ang kalalabasan niyan. Diba? Ang init naman kasi binuhos ko na lahat para pang isahan lang. So, yun nga, makikita nyo, ito na guys, naging scramble na talaga siya, as in, halo-halo ko na kasi ang hirap, dapat kasi buo siya eh, kasi hindi na siya mabubuo guys, ang hirap niyang iangat. So, ito lang ginawa ko, yun, halo-halo ko na, menekos ko na lang, hindi ko alam kung anong lasa niyan, basta alam ko itlog pa rin niya na may sibuyas siyang spring onion siya guys, meron siyang spring onion, sobrang init talaga, ano ba pinagsasabi ko dyan, super init. So ito na guys, nakahain na tayo, diba, luto na guys, so ready to eat na tayo guys, sobrang gutom na rin kasi ako, so kailangan natin kumain. So ito nga, kumuha na ako ng plato, nagsandok na ako ng kanin, bahala ka dyan, anyo kumain, isang tawag lang, pag anyo lumapit, bahala kayo dyan, charot, di ba to? Tara guys, kumain na tayo. So ibang nagbi-video pa, pero ako kakain na ako, bahala kayo dyan, basta kakain na talaga ako, super gutom. So ito nga guys, alam nyo ba, na ang dami yung nakain dito, as in super busog talaga ako dito guys, pag ito yung ulam ko, yung hindi siya mamantika, as in dami ko nakakain yan guys, as in super talaga. As in, so yun nga guys, let's eat na. So hanap-hanap tayo ng sarili natin pwesto sa tayo umupo. So dito ay walang upuan, no, maghanap tayo. So ito na guys, mga kaldero, andyan nakapatong sa lamesa. So nagsakainan na nga yung aking mga pinsan. So ito buti na may upuan pala, akala ko wala, diba, laking subo ni ate, oh. Itong buhay sa probinsya, kain, o diba, kanya-kanyang sandok guys. O diba, ito yung gulay, o diba, ubos yung gulay guys, as in. Diba, pag wala na iba makitang pagkain sa lamin, siyempre kakain ka, o diba, akala ko hindi sila kumakain, kain, diba, o diba, ang sarap kaya niya, super. So ayan guys, let's go and eat.